Samahan nyo nga ni pala kami ngayon, gawa na magapunta naman kami sa may gubat. Kukuha nga ni pala kami ngayon ng saging, puso at saka kakao. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! Ngayong araw nga ni pala ay meron na naman kaming pupuntahan. Wala nga ni pala kaming pasok ngayon gawa ng araw ng linggo. Nagkayakagan nga ni pala kami papunta din gawa ng si Kate Jella ay bibili daw ng uling. Medyo malayo-layo nga ni pala ay nilakad namin bago kami nakarating dito. Bibili nga ni pala dito si Kate Jella ng uling gawa na wala na daw siyang pambiling gasol. Panahon ngayon dapat talaga matuto ka din magtipid. Sa hirap ka naman kitain ng pera bago lulustayin mo lang sa paano-ano. Kumuha nga ni pala si tatay ng mahabang kahoy gawa na ito daw yung gagamitin niya panungkit ng puso. Naglakad na nga ni pala kami dito sa may gumat gawa na sinundan namin si tatay. Habang naglalakad nga ni pala kami kanina ay meron naman napansin si Kate ng kakao kaya naman kinuha niya ito. Napakalaking kakao nga ni pala itong nakuha ni Kate at saka napakalinis. Napagod nga ni daw pala sa Ate Shoni maglakad kaya naman nagpabuka siya ng buko kay Kuya Ed. Naghahanap pa nga rin pala kami dito ni Kate ng kakao baka naman meron pa kaming makita. Lumabas na nga ni pala kami doon sa may gumat kaya naman naupo kami dito sa may kalsada para naman kainin yung kakao naming nakuha. Di ko na nga ni pala nabidyohan si tatay kanina habang kumukuha ng puso ng saging. Gagataan nga ni pala namin yung puso naming nakuha gawa na uulamin din namin pag uwi. Habang nagbabalat nga pala dyan ng puso si tatay napasayaw pa ang bruha. Ay tingnan nyo parang hitad eh. Inintay ko nga lang pala maubos yung kinakain nilang kakao kanina para naman mainggit sila kapag ako naman yung kumain. Dalawang kakao nga lang pala yung nakuha namin kasi yun lang yung hinog kaya naman pinag-agawan pa namin ni Kate. Pabalik na nga ni pala kami doon sa may bahay ni tatay kasi tapos na rin daw siya manungkit ng puso. Dumaan nga ni pala ulit kami dito sa may gubat kung saan kami dumaan kanina. Napakasarap talaga sa pakiramdam na kung minsan nakakarating ka sa ganitong lugar. Nandito na nga pala ulit kami sa bahay ni tatay tapos magpapahinga lang kami ng konti. Medyo napagod nga ni pala ako sa paglalakad kanina kaya naman nagpabukas agad ako ng buko kay Kuya Ed. Nahingi din nga pala sa akin si Buntis Dian ng buko kaya naman binigyan ko na. Meron nga din palang tinitinda sila tatay dito na walis kaso kagagawa lang daw kaya naman medyo sariwa pa. Kinuha ko nga pala yung kulay green na eco bag tapos papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga nakuha namin. Binalatan na nga ni pala to ni tatay kanina tong puso namin nakuha para naman daw hindi mabigat pag binitbit namin. Akala ko nga ni pala kanina dalawang kakao lang talaga yung nakuha ni Kate pero meron pala siyang tinago tapos sinilid niya dito sa may eco bag. At habang naglalakad nga ni pala kami kanina kumuha na rin pala si tatay ng saging na isang piling. Gagataan nga daw pala natin siya nitong saging namin nakuha mamaya pag uwi namin. Nanguha nga din pala kami kanina ng dahon ng sili tapos yung bunga ng sili kasi magtitinola daw kami mamaya ng manok. Kung mapapansin nyo, meron nga din pala akong bitbit na uling diyan gawa ng pre daw yan sabi ni tatay. Pauwi na nga pala kami sa mga oras na ito kaya naman yung uling pinakarga ni tatay dun sa kanyang apo. Babalik nga ni daw pala kami dito sa sunod na linggo gawa ng gagawa naman daw kami ng nilupa. Wala nga ni pala kami sinakyan kanina nang papunta kami dito. Buti na lang kasama namin si Kuya Ed. Doon na nga lang pala sa motor pala ni Kuya Ed namin sinagay yung isang piling na saging tapos doon naman sa likod niya, doon naman namin nilagay yung isang sakong uling. Hindi na nga pala namin tinalian yung uling din sa may motor gawa nang wala kaming mahanap na tali kanina. Kay Otay nga lang pala ang takbo ng motor diyan ni Kuya Ed baka kasi ma-out of balance yung uling. Ako naman nga pala magatulak din sa may motor gawa nang napagod na daw si Ate Shoni at saka si Kate. Aroy Diyos ko, sadya naman talaga nakakapagod magtulak ng motor lalo na sa kalagitnaan ng init. Naihatid na nga pala agad ni Kuya Ed yung uling doon sa may boarding house kaya naman sinundo niya na yung kanyang jowa na si Ate Shoni. Nandini na nga pala agad kami sa may boarding house nila Ate Shoni tapos dito naman kami magpapahinga ng konti. At dahil nandito na nga rin pala kami sa boarding house ni Ate Shoni kaya hanggang dito na lang for today's video. See you in my next vlog. God bless!